Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Lumantad na sa isang recorded video statement si resigned Congressman Zaldico, ang taong nasa sentro ng flood control scandal at inaakusahang mastermind ng daang bilyong pisong insertions sa 2025 national budget. Sa kanyang pasabog na pahayag, itinuturo ni Ko si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siya umanong nag-utos ng naturang budget insertion at sinuportahan umano ito ng pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sinalag naman ng Malacanang ang mga pahayag ni Ko at iginiit na wala itong basehan. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Yan ang kataga ni resigned Congressman Zaldico sa pamamagitan ng halos 6 na minutong recorded statement. Unang pagkakataon niya itong lumutang sa harap ng ilang buwang pananahimik matapos makusahang mastermind ng insertion sa 2025 national budget at ng pagtanggap umano ng bilyon-bilyong pisong kickback sa flood control projects. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Hulyo nang lumipad patungo Amerika si Ko para magpagamot. Ayon sa kanya, uuwi dapat siya pagkatapos ng State of the Nation address. Sa SONA ay binunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang korupsyon sa flood control projects. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Ayon kay Ko, sumunod siya sa utos at nanahimik. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Paliwanag ng dating kongresista, ito ang dahilan kung bakit nagsalita na siya ngayon. Ayon kay Ko, ang nag-utos umano ng 100 billion pesos na budget insertions sa Department of Public Works and Highways ay walang iba kundi ang Pangulo. Anya, iniutos ito sa kanya sa pamamagitan ni Budget Secretary Amenang Pangandaman. Nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024, ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Dito na rin idinawit ni Ko ang dating Speaker of the House at pinsan ng Pangulo. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Inilabas ni Ko ang kopya ng umano'y mga proyektong iniutos ng Pangulo na singitan ng pondo. Malaking bulto nito ay inilaan sa roadworks at iba pa. Nag-request pa niya siya na kung pwede ay hatiin ang budget insertion sa 50 billion pesos. Lalo't sa ilalim ng batas, hindi pwedeng mas mataas ang pondo sa public works kumpara sa Department of Education. Pero ayon umano kay Secretary Pangandaman, ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Ayon kay Ko, malabo ang pahayag na hindi alam ng Pangulo ang insertion sa 2025 national budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Biyernes ng hapon sinagot ng Malacanang ang mga paratang ni Ko laban sa Pangulo. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, sa halip na kung ano-ano sabihin ni Ko ay magandaan niyang umuwi na lang ito ng Pilipinas. And sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Sinagot din ni Budget Secretary Pangandaman ang paratang ni Ko na umunoy utos ng Pangulo ang budget insertions. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject
any insinuations about it. Halataan niya si Con na naguhugas kamay, lalo't sa Kamara nagsisimula ang lahat sa budget process. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Giit pa ng Malacanang, si Pangulong Marcos ang nanita umano sa flood control anomalies at siya ring nagutos na imbestigahan ito. Inilabas ni Ko ang video statement sa araw na muling nagbukas ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan dapat ay tetestigo siya. May panawagan ng ilang senador sa dating kongresista. Basic, kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa iyo. Hindi yung nagtatago ka tapos gagawa ka ng video tapos ano-ano yung sinasabi mo. No? I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbe-vindicate sa iyo. Iginit ni Gatchalian na dapat munang suriin ang mga ibinunyag ni Ko bago ito paniwalaan dahil may ilang kampong maaring makinabang sa mga alegasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.